Dahil nga sa wedding anniversary nila ate ay nagkaroon nga ng konting selebrasyon at handaan. Gabi pa nga lang mga kabunso ay meron na nga naganap na kainan. Kami lang naman ang magkakapamilya ang bisita nila. Ibinida nga pala dito ni ate ang kanyang konting gulaman na nasa lagayan lang ng ice cream. Todo kain nga naman dito ang aking mga pamangkin. Dahil nga sa huli akong dumating ay kalahati na lang ng katawan ng lechon ang aking inabutan. Habang si ate naman ay inaasikaso niya na ang gata para sa lulutuin niyang biko. Pagkatapos ko nga kumain mga kabunso ay pinuntahan ko nga dito yung mga ka-groupmates ko. Mag-aalas 10 na nga pala ito ng gabi pero nandito pa rin sila para tapusin yung project namin. Pagsapit naman ng umaga mga kabunso ay inihaw nga pala dito ni Bayaw yung natirang lechon kagabi. Pinalitan ko pa nga siya dito dahil kakain daw sila ng pang-umagahan. Dahil sa wedding anniversary nila ay sabay daw muna sila kakain. Yung iba namang lechon na hindi naubos ay ginawa naman nilang sinigang. Mahina kasi kami sa mga ganitong ulam. At eto na nga pala mga kabunso, naghanda na nga pala sila dito ng mga baon para sa gaganapin naming swimming. Inasikaso na nga dito ni ate yung spaghetti habang yung pamangkin ko naman ay inasikaso niya naman yung inihaw. Patuloy pa rin dito yung aking bayaw sa pagkuha ng mga sobrang lechon para gawing inihaw. Nakangiti pa rin dito si ate kahit ubos na ang kanyang pera. Nilagay niya na nga dito yung soft drinks sa kanilang cooler. At eto na nga mga kabunso, inilagay na ang mga baon sa lalagyan. Pati nga din yung saging ay hindi pinalagpas. Ang kaso nga lang mga kabunso ay nakalimutan lagyan ng toppings yung biko. Kaya pala parang may kulang. Eto na nga ang kinalabasan matapos malagyan ng toppings. Excited na nga dito masyado yung aking mga pamangkin. Sumakay na nga sila dito sa tricycle. Ikinarga na nga pala namin dito yung mga dadalhin naming baon sa tricycle. Ready to go na nga pala kami dito pumunta sa swimming pool. Pagkarating nga namin dito mga kabunso ay kaagad naman silang bumaba. Pumasok na nga sila dito sa swimming pool ng Madre de Agua. Habang itong dalawa kong pamangkin ay pinagtulungan nila na maibaba yung mga kagamitan. Pumasok na nga ako dito mga kabunso. Bit-bit ko na itong cooler. Eto nga pala yung bayaw ko at nandun na nga ang iba sa loob ng cottage. Pero nandito na naman ako sa aking rule. Ang pagiging videographer at photographer sa aming pamilya. Nagpakuha dito ng video si ate na kunyari daw ang pagpasok niya dito sa Madre de Agua. Pagkatapos niyang magpakuha ng video ay nagpakuha naman siya ng picture. Dahil sa maga kaming nakarating dito sa Madre de Agua ay kami nga ang nauna dito. Kaya naman umatake na nga dito yung mga pamangkin ko at ang nauna nga dito ay ang pinakapanganay sa pamangkin ko. Inunahan na nga dito ng bunsong anak ng panganay namin. Gets mo ba yun mga kabunso? Okay sige. Naglibot nga pala ko dito sa Madre de Agua. Yung isa pa nga sa kagandahan dito ay hindi masyado mainit dahil sa lilim ng mga punong kahoy. Enjoy na nga dito yung mga pamangkin ko. Habang yung isa kong pamangkin at si ate at si Bayaw ay lulusong pa lang. Pero ako naman dito mga kabunso ay hindi nagpatinag at talaga namang binanatan ang mga pagkain na nakalatag sa lamesa. At pagkatapos naman mga kabunso ay bumaba na nga ako dito para maligo sa swimming pool. Kaagad na nga ako dito tumalon sa pool. At kaagad naman dito sumunod yung aking bayaw. At sumabay pa nga dito yung aking pamangkin. Pero hindi nga pala ako nagtagal at kaagad nang umahon at nagbihes. Yung tanging ginawa ko na lang dito ay kinukunan sila ng video habang naliligo dito sa swimming pool. Nag-request pa nga dito si ate na kunan ko daw siya ng video habang lumalangoy. By the way, eto na nga pala yung request mo sa akin. Dahil sa wedding anniversary nila ay sweet daw muna at wala daw munang away. Hindi rin nagtagal mga kabunso, may dumating din na ibang tao na maliligo dito sa swimming pool. Maluwag pa naman yung swimming pool mga kabunso. Abala na nga dito si ate sa kakabantay sa aking mga pamangkin. Buong akala ko nga dito mga kabunso ay uulan na dahil nangitim dito ang kalangitan. Nagpakitang gilas pa nga dito yung aking pamangkin. Tumalon siya sabay umikot sa ere. Habang si mama naman dito ay nag-iisa lang, hindi kasi sumama si papa. Bale ito nga pala ang cottage na nirentahan ng mga nakasama namin dito sa pool. At eto nga naman yung nirentahan namin na cottage. At dito naman nakapwesto ang tagapagbantay ng swimming pool. Sa bandang ibaba naman mga kabunso ay merong dalawang maliit na cottage. Sa kabilang banda naman ay nandoon ang kanilang comfort room. At talaga namang magugulat ka sa kanilang reminder. Nabasa nyo ba mga kabunso? Pagsapit ng alas 2 ng hapon mga kabunso ay naghanda na naman kami dito para sa panibagong lakad. Pumunta nga pala kami dito sa Sitio Acacia. Si Bayaw na naman dito ang nagdala ng mga damit. Pumunta kasi kami dito sa kapatid ng asawa ni Kuya. Sobrang ganda nga dito mga kabunso dahil tahimik ang kanilang pamumuhay dahil sila nandito mag-isa. Malayo nga sila sa kanilang mga kapitbahay. Pagkatapos naman ay gumala kami dito hanggang sa makarating kami sa tuktok ng bundok. Grabe nga dito ang kanilang tawanan at kulitan. Pero hindi rin kami nagtagal at umuwi na kami. At dito na nga magtatapos ang aking for today's video.